Ayan. Magandang gabi po sa lahat po ng mga nanonood sa ating daily devotion po na nasa ika-33 yugto na po. Magandang gabi pong muli at ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na nagkaroon ulit ng opportunity para po makapag-share po ng salita ng Diyos o bilang patotoo po sa kabutihan po ng Panginoon. Na ang topic po natin sa ngayon ay ang kamangha-manghang ginawa ng Diyos. Ang kanyang kamangha-manghang ginawa, ang kanyang kabutihan sa ating mga buhay na atin pong ihahayag upang lalo pong mabigyan po ng karangalan ng ating Panginoon. At tayo po'y manalangin pong sandali. Dakilang Diyos sa aming Ama, maraming salamat po o Diyos sa pagkakataong muli ay maihayag ang iyong kapangyarihan, ang iyong kamangha-manghang gawa sa buhay ng bawat isang mga anak mo. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa gabing ito. Patuloy, Ama, na sa oras na ito kami po'y lumalapit sa iyo, nagpapalinis sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. At pagdapatin po ninyo ang bawat Diyos sa amin, Panginoon, sa pagbubulay ng iyong mga salita na ikaw po, O Diyos, ang iyong Espiritu ang patuloy na gumabay sa amin, Panginoon, at patuloy, O Diyos, na siya sa atin mo ang aming mga puso, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Patuloy na pagpalain po ninyo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ang naka-online po sa mga oras na ito, ang mga makikinig, ang mga manonood, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Sa iyo po binabalik, O Diyos, ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Tayo po ay nasa ika-33 yugto na nga po ng devotion na ito at ito po ay patuloy po na naghahayag po ng salita ng Diyos sa kanyang napakabuting kalooban sa pag-ibig niya sa atin na sa kabila po ng kakulangan po natin ay nananatili po yung kanyang pag-ibig, hindi nabawasan, hindi po ito nagmamaliw. Kaya salamat po sa Panginoon at ako po ay magbibigay po ng testimony ko po sa kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa aking buhay at sa aking sambahayan. Pero bago po yun, babasahin ko po ang Jeremiah 29:11. Isa po ito sa napaka paborito kong verse or ang verse na humamon sa aking pananampalataya. Sabi po sa Jeremiah 29:11, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Napaka ganda po ng verse na ito na minsan po hindi po natin naiisip hanggang hindi tayo dumaraan doon sa mga sabi nga mga pagsubok. Una po, ikukwento ko po muna sa inyo yung mga dinaanan. Although yung iba po nito na i-share ko na po eh. Pero sa buhay ko po, before ako nakakilala sa Panginoon, sobra pong mahirap po ang buhay. Mahirap po talaga. Na para kayong nakasakay po sa bangka na hindi niyo po alam kung makakarating kayo sa pangpang. Yan. Kasi talaga naman po na ano ang pupuhunan ninyo sa buhay, sa pagtataguyod ng pamilya na wala naman kayong tinapos pareho. At talaga pong masasabi ko na mula sa pagkabata ay naranasan ko na po yung sobrang kahirapan ng buhay na hindi ko alam kung makakaahon pa ba. Hindi ko alam kung anong sumpayong meron sa pamilya na sabi ko nga, ano bang sumpayong dumating sa pamilya namin na sa kananunuan namin na hanggang sa lahi namin ay sumobra po talaga yung hirap. Alam niyo ba yung parang hindi na kayo mabubuhay ng hindi kayo yung kayod kalabaw na nga. Sabi nga yung isang kahig, isang tuka. Minsan kahig din ng kahig, hindi pa makatuka. Yan. Pero napakabuti po ng Diyos nga dahil natapos po ang kahirapang ito ng
unti-unti po ay na-reveal po ang Panginoon sa buhay ko. Yan po. Kapag po iniisip ko po, kapag binabalikan ko lahat yung buhay namin dun sa nakaraan, masasabi ko po talaga sa ngayon na God is so good. At siya po ay mighty God. Kasi po, nakita ko po yung kilos ng Diyos dun sa buhay ko nung panahon na sabi ko nga, kanino ako hihingi ng tulong? Kanino ako kakapit? Wala ka namang kamag-anak na pwedeng takbuhan kasi merong yung mga kamag-anak ko ay lahat naman po talaga namang nakalugmok sa kahirapan. Lugmok na lugmok. So kapag po ganito yung ating kaisipan, nawawalan po tayo ng pag-asa, nawawalan po talaga. Nakikita po natin talaga yung puro kaguluhan ng buhay, kadiliman, kahirapan. Yan po tayo yan po tayo doon sa panahon na hindi pa po natin kilala ng lubos ang ating Diyos. Hindi pa po natin kilala ng lubos. Pero, ito po yung malaking pero, nung nakilala ko po ang Panginoon, 1986, hindi po agad-agad naging smooth ang buhay. Pero at least nagkaroon ng pag-asa, nagkakaroon unti-unti ng direksyon na kaya ka pala ipinanganak. Kasi po bitter po ako nung dati na sabi ko nga bakit hindi nakakapamili ang anak ng magiging magulang. Kasi po talaga pong kami po ay hindi nakapag-aral ng maayos. Maliban na lang po kayo doon sa kapatid ko kay Gina na naging teacher kasi po inilaban na po namin talaga yung kanyang kinabukasan. Ayaw ng tatay namin pero hindi kami pumayag na hindi makapag-aaral si Gina at pinagtulong-tulungan po yun para makapag-aaral yung kapatid ko at naging teacher nga po doon pa lang. Pero nung kami po, talaga pong hindi namin masabi kay tatay na dapat pag-aralin nyo kami kasi ano kaming mabubuhay sa darating na panahon. Ano yung mangyayari sa amin. Yan po. At nga, yung nga po, nakilala po namin ang Panginoon doon sa panahon na sabi nga kawalan ng pag-asa. May mga manggagawa ang Diyos, may mga nagdidisipulo, ayan, na nakarating po sa amin ang magandang balita ng kaligtasan ng Diyos. At ito na po yung simula po ng journey na kasama po ang Panginoon. Masasabi ko po na napakabuti ng Diyos, kaya po binasa ko yung Jeremiah 29:11. Kasi po ito yung tumatak sa isip ko nung panahon na, kasi po nung bata nga po kaming naging mag-asawa, tapos hindi namin alam kung paano namin magagawa yung gusto namin makapag-aral yung mga anak namin. Pero pinakita po ng Diyos na kailangan mong magtiwala. Kilalanin mo ng lubos kung sino ang Diyos mo. Na yung reklamo ko dating, bakit ganun Lord? Ang litlit naman ang ulo ko. Ang liit-liit ng utak na laman ito. Pero bakit yung problema? Gabundok. At one time po ay naka-attend din po ako ng church, anniversary po ng New Life. At ang tinalakay po doon ay ang problema. Ang gabundok na problema. Ngunit sino nga ba yung gumawa ng, sabi nga, bundok lang ng problema yan. Pero sino yung gumawa ng mga kabundukan? Sino ang gumawa ng lahat ng bagay? Di ba po ang Diyos? Yun. Nahihimasmasan po ako kapag ganun nakakarinig po ako ng salita ng Diyos at nagiging kalakasan po talaga spiritually, physically, lumalakas po tayo kapag po ang salita ng Diyos ay naririnig po natin. At ito po yung nagmumulat sa atin na bakit nga ba nakatuon tayo sa problema? Ba't hindi natin ituon yung ating isip sa ating Diyos na gumawa ng lahat ng bagay na hindi natin kayang sukatin? Yan po. At dito ko po napagtanto yung sinasabi nga po sa Jeremiah 29:11. Kasi po dati talaga, kagustuhan nga po namin mag-asawa na makapag-aral ng mga anak ko talaga kahit gaano po kahirap ay gumagapang kami. May mga pagkakataon pong nag-aalaga ako ng baboy, tapos nag-alaga nga po ako ng baboy ng anak ng tatatlo lamang at ibinigay ko po sa church yung isa. Pinalaki ko hanggang sa nabenta. Talaga pong binigay ko sa Panginoon yan. Sumunod po ako talaga sa Diyos. Pero sumunod po na nagbuntis po yung baboy,
inabutan po ng lindol, yung nagpabagsak noon dun sa hotel po sa Baguio nung panahon na yon. College po yung anak ko, 2 na. Aba, yun pong baboy na alaga ko ay nakunan, nag-miscarriage. So yung inaasahan ko, nawala. Parang sabi ko, Lord, bakit po gano'n na sumusunod naman po ako sa'yo, bakit po gano'n? Yun yung tanong ko sa Diyos. Parang nakakapagod, di ho ba, na yung mga bagay na sa isip mo ay pinaplano mo ito para maging maayos yung buhay. Pero parang against dun sa plano mo yung nangyayari. Tapos po, parang nanghihina ako, ganyan. Hindi ko sasabihin napaka-smooth agad ng dinaanan. Nanghihina ako, kailangan namin ng pera para masustain yung pag-aaral ng mga anak ko, pero yung inaasahan nawawala. So talagang, sabi ko nga, matagal-tagal po bago ko nakita yung may ginagawa pa lang Diyos. Matagal-tagal pa po kasi nagkakasakit na po ako sa sobrang stress, sa sobrang pagod, kasi kung ano-ano na po yung ginagawa ko para matulungan yung asawa ko para makapag-aral yung mga anak ko. Hanggang bumigay ang katawan ko, na nagmuntik-muntikanan na po yung buhay ko. At noon ko po nakita yung kilos ng Diyos, nung nakipag-deal na po ako sa Panginoon, Lord, wag mo muna po akong kunin, buhayin mo po ako habang nasa ospital ako. Gusto ako i-confine, ayaw ko magpa-confine, wala kaming pera. Inuwi ako ng asawa ko, kami ng waiver. Nung nasa bahay na po ako, bigla pong, kasi na po mahigit na pong 1 linggo hindi ako naiihi ng maayos, kaya namamanas na ako, naglalagnat na ganyan. Paano pong magpapakonfine kayo? Wala naman kayong pera. Nung panahon na yun, nagluloko na yung trabaho, yung kumpanya nung asawa ko, mahina yung kontrata. Paano kayo magpapakonfine? Ano yung mangyayari sa inyo? Yun ang iniisip ko. Nung gabi po na yun talaga, yun po yung umpisa ng sobrang nagkaroon na po ako ng sa Panginoon na yung hindi ko po pag-ihi ng halos 1 linggo at naglalagnat na ako at minamanas na po ako buong katawan. Ay pagdating ko po ng bahay ay wala na po akong ginawa kundi umihi. At kinabukasan po ng umaga, impis na po yung mukha ko, impis na yung paa ko, wala na yung tubig sa katawan ko. Tapos po, yung asawa ko nung araw ding yon, kasi ilang araw na po silang walang trabaho, ay tinawagan na po at sabi nga nag-umpisa na po yung trabaho niya. At pagkatapos po ay hindi kami naputulan ng kuryente kasi yung pambayad namin ng kuryente nagastos pa sa ospital. Hanggang sa nakasahod na po yung asawa ko nung dumating yung naniningil. Kasi nung araw po ganon, sinisingil po yung kuryente sa bahay mismo. At kapag hindi ka nakabayad talaga, ng overdue ka na talaga, pinuputol po yun, nawawalan kayo talaga ng kuryente. Ganun po doon ko po na unang nakita yung kabutihan ng Diyos talaga, na may ginawa ang Diyos talaga. Una yung himala po ng buhay, na pinagaling po ako ng Diyos instantly nung gabi na yan. At pagkatapos nga po, ang problema po namin, yung bahay namin ay sirang-sira ang bubong, na pag nagtatakbuhan po yung pusa sa ibabaw ng bubungan ay tumatabi po kami kasi baka bumagsak yung pusa sa loob ng bahay. Na kapag umuulan po ay nagsasahod po kami ng maraming mga sahuran dahil po talagang napakalalaki po ng butas. At pag kumakain po kami, nalalaglag yung mga kalawang, nakakaroon po ng paminta yung aming pagkain. Pamintang kalawang na pino. Ganun po yung buhay na talaga po ang hirap. Pero sabi nga nung anak ko, yung panganay ko pong anak na lalaki, sabi, wag niyo na nanay isipin yan, makakaraos tayo, sabi gano'n. May gagawin ng Diyos, sabi ng panganay ko. At totoo naman po na may ginawa po yung Diyos, kasi yung anak ko po na panganay, hindi pa po siya tapos mag-aral no, natigil na nga po dahil talagang kulang na po kami sa pinansyal. Ay nag-interview po doon nagyayaan po silang magkakaibigan na naglaro ng basketball. May open daw po sa itatayong hotel sa Northern Marianas Island. 5 po sila. Pagkatapos maglaro ng basketball, po sila ng interview.
Ang nakakatuwa po dun sa 5 na yun, yung anak ko po yung ano, yung napili nung nag-interview nung principal. Kaya po, talaga pong sasabihin ko na, sabi ko, ang galing naman ng Panginoon. Tapos po, nagwo-work ang anak ko nun sa Jollibee. Tinawagan na po na aalis na po siya. Kailangan mong i-prepare yung ano, yung pangbayad sa agency. Hindi namin alam kung paano. Sabi nung anak ko na naman, wag niyong isipin yan, Nay. Makakaraos tayo. Tapos, alam niyo po ba yung pati yung pangbayad sa agency, ang Diyos po yung gumamit doon sa kaibigan ko na sabi, huwag kang mangutang ng 5-6 kasi mahihirapan kang magbayad, sabing ganon. Sige, pumunta ka dito. Yun pong araw na yun, binigay po nung kaibigan ko yung pangbayad sa agency, pambili po ng gamit ng anak ko kasi walang maleta, kanyan. Nakita ko po lahat yung gawa ng Panginoon, nakaalis sa madaling salita, nakaalis ang anak ko. Unang sweldo niya, ipinadala niya, napalitan yung bubong namin, at saka bumagsak yung napakalakas na ulan. Sabi ko nga, iyak kami mag-asawa talaga. Nakita namin yung, sabi nga ay nakamamanghang gawa ng Diyos. Yan po. Talaga pong, sabi ko nga yung mga anak ko palibhasa po ng mga panahon na yun, talaga pong hindi ako mapayag na hindi po makapag-church. Yung panganay ko nagiging kalakasan ko kasi sabi niya, huwag ka na mag-isip na bahala ang Diyos. Yung sinasabi niya, bahala ang Diyos. Talaga pong bahala ang Diyos kasi ano nga po yung kayang gawin ng tao, di po ba? Mangutang ka nga lang ng 5K eh. Ang hirap na eh. Di lalo na po yung malaki. Kaya talaga po nangyari po sa amin yun talaga. At saka po dati yung pangarap ko po na, ayun, meron pa po akong share sa inyo para makita nyo po. Di, nagaway pa po yung bahay namin, napalitan lahat yung bubong. And then, bumaha po nung malaking-malaki noong 2000, year 2000 ng July. July po yun. July 7, kung hindi ako nagkakamali. Bungalow po yung bahay namin, mababa. Naku, ang tubig po hanggang dibdib talaga. Evacuate po. Naki-evacuate po kami dun sa kumari ko. Dinala ho dun yung mga anak ko. Karga-karga ng tatay niya yung anak kong buntis kasi nasa trabaho yung asawa. Nakakatuwa po talaga. Kasi, although nasira po yung bahay na yun, umakyat ho kasi lahat ang anay sa bubong, nasira na naman yung mga kahoy. Di problema na naman po namin yung bahay namin. Sabi ko, Lord, paano na po ba ito? Alam niyo po ba, noong year 2001 po, 2000 din po, nabunot po yung pangalan ng anak ko sa drugstore. Yung panganay, ay yung aking pangatlong anak. Kasi bumili kami ng vitamins. Pinadala doon sa anak ko na sa abroad na. Nabunot po at nakuha po ng anak ko ay grand prize. Nung panahon po na yon, ang aming church sa Katmon ay parang ano na po yung, kasi usapan po talaga, hinuhulugan yon. May date po ng usapan. Due na po, balak na pong kunin ng may-ari yung lote ng church na inatin na namin sa Katmon. Ibebenta na po sa iba kasi hindi na po nahuhulugan. Nung nakita po nung nalaman po namin yung grand prize na yun na nabunot yung anak ko, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung totoo po talaga ito, Lord, ano po, kung makukuha po namin, bibigay po namin sa church, yung kulang po doon sa, doon sa lupa, na, pa po yun, 68,000. Kasi po kung hindi po maibibigay, mababaliwala po yung yung kontrata na makukuha po ng church yung lote na yun kasi nakikigamit lang po kami sa garahe nung isang ka-brother. Ayun po, sa madaling salita po, totoo. Totoo po, pati yung aming pinangbayad sa tax po noon ay ipinrovide ng Panginoon. Kaya po, naibigay po namin sa madaling salita sa church yung pangangailangan. At pagkatapos po ay may natirang pera after po magbayad doon sa mga ginamit doon sa pagkuha sa dahil sa Naga pa po nirapol sa Bicol. Doon pa po namin kinuha kasama yung pastor namin. Tsaka isang driver na magdadrive kasi hindi naman kami marunong. Ayan. Natutuwa po kami doon sa salita nung si Mr. D, yung may-ari po ng New South Star Drugstore na sabi, siguro Christian kayo.
Sabi ko, "Bakit po?" Kasi dapat no'n pa daw ano 'yun, March pa daw iniraffle 'yun. Ang bumunot po no'n ay si Jimmy Santos. Pero sabi ko, "Wag muna, wala pa yung sa Manila." Sabi daw sabi po nung ano, may-ari ng New South Star Drugstore. Tapos po nung iniraffle, nung dumating yung sa Manila, ang nabunot nga po yung pangalan po ng anak ko. 'Di po ba maa-amaze kayo talaga na sa dami ng entry, yung anak ko pa yung nakuha. Nakaka-amaze po ang Panginoon nung malaman nga po namin yun, totoo ba yun? Sabi nung anak ko, "Nanay, padala ka wheelchair dito, hihimantayin ako." Totoo pala si Jessica yung nabunot, sabing gano'n. Nakakatuwa, di ho ba? Yung ma-amaze kayo na, ito yung ginagawa ng Diyos. At yun po yung nung pinagbentahan ng kotse na yon ay binigay po namin talaga sa church. Nagbigay po kami ng unang panimula para sa church building. Hindi po kami nag-tithes. Kasi po, bakit po kayo magta-tithes? Oo, binigay ng Diyos yun. Hindi po karapatan ng tao na magkwenta kung magkano ang ita-tithes. Ibigay po kung ano po yung desire ng puso. Yun po. Kasi yun po yung panuntunan ko. Hindi ho ako nagkukwenta sa kung magkano yung bigay ng Diyos, kundi ibibigay ko kung ano yung alam ko na masaya akong ibigay sa Panginoon. Binigay po namin talaga yon. Nakakatuwa po ang Diyos talaga. Ang dami pong ginawa ang Diyos sa buhay namin na maa-amaze po kayo. Na-amaze po ako hanggang ngayon. Sabi nga kung ang mga patotoo ay sasabihin lahat, kukulangin po ang maghapon para ibigay yung glory kay God. At sa madaling salita po ay kinuha nga po namin yung kotse na yon at na-ibenta. Kailangan pong ibenta kasi ibabalik po yung pinambayad na 100,000 doon sa kabrother na nagpahiram. Kailangan pong bayaran yung mga dapat bayaran. Kasi kamamatay din lang po ng tatay ko noon at may utang din po ako na dapat bayaran. Ayun, sa madaling salita, nakaalpas sa mga kautangan at meron pang natira at ipinagpagawa po ng bahay namin ngayon. Hindi ko po iyayabang ang gawa ng tao, kundi ang yabang po ng Diyos. Kasi po itong bahay na to, itinaas na po dahil nga po lumubog ang bahay namin dati. Lumubog po yon. Itinaas po yung aming bahay, parang style bungalow pa rin, pero mula doon sa flooring nung dati naming bahay ay hanggang noo ko na po yun, kaya tumaas na. Yun po ang istorya ng bahay namin, yung church namin na inatinan dati sa Katmon, yun po yun. Nakaka-amaze po ang Diyos, nakaka-amaze sobra-sobra, at pati po yung mga pangarap ko dati na kung paano makakatapos ang mga anak ko. Ang mga anak ko pong babae ay pinangarap ko na sabi ko nga hindi ko naranasan na ikasal ng naka-wedding gown. Nung mga maliliit pa sila, sabi ko, Lord, sana pag dumating ang araw na ikakasal yung mga anak ko, ay makita ko po silang ikinakasal na naka-wedding gown. Ito pa po yung isang share ko po doon sa kamanghamanghang gawa ng Diyos about doon sa pagpapakasal ng anak kong babae, yung panganay na babae. Na talaga pong, kasi nga po, hindi ko malaman kung bakit nagpaalam lang bigla namanhi ka naman po talaga. Hindi ko malaman kung bakit nagmamadali. Sabi ko, bakit buntis ka ba? Hindi naman daw. O anong dahilan? Bakit nagmamadali? Kasi sabi ko, mag-aaral ka muna, tapusin mo yung pag-aaral mo. Kasi nahinto din po yun. Aba gusto ho, alam nga naman na makipagkulitan ako sa kanya, pinayagan ko. Since wala pa naman silang maraming ipon, so ang usapan ay simpleng kasalan lang, closed door. Yan po yung usapan. Nung bumili po kami ng damit na isusuot niya, ang itinuro po doon sa boyfriend wedding gown. Yun naman hong boyfriend, binili naman yung wedding gown. Ito sabi ko nung pag-uwi namin ng bahay, galing kami ni Divisoria, Bible study po yan. Sabi ko, paano kaya sis yung kasi kako yung anak ko, bumili ng damit, magpapakasal dito sa church. Malit lang po yung church namin dati, hindi pa ho yung wedding gown. Natuwa po ako kasi sabi nung isang kasister namin na naging kumari ko, wala kang problema dyan. Meron tayong buong entourage dyan. Sabi gano'n. Nangyari nga po, totoo naman po talaga.
na buong entourage po talaga merong damit. May damit po yung mga abay na lalaki, abay na babae. Yun po yung nangyari doon. Tapos po nung nasa church na, di nakababa na po ng kotse. Dumating po yung yung ka-brother namin na naging ninong niya. Sabi na videohan ba? Sabing ganon. Ay, isa pa po pala. Ang pangarap kasi namin yung sa pangarap ko, gusto ko yung coaching puti. Wala pong coaching puti. Sabi ko, saan sasakaya sa tricycle? Pambihira naman, ganun yung salita ko, ano po. Di busy po kami, naglulutuan po. May dumating na coaching puting-puti, bago po. Ang kaibigan po pala nung anak ko, nagpresenta na ipagamit yung kotse niya. Kaya pagdating po habang nagluluto kami, nililinis na yung kotse kasi may alikabok. Tapos po, dinekorasyonan na. So, hando na yung kotse, di ho ba? Ang galing. Nalagyan na nila ng dekorasyon. Nakita ko lumakad yung anak ko papasok ng kotse, naka-wedding gown. Na-amaze po ako sa gawa ng Diyos. Pagdating po sa church, di bumaba na po kasi nagpiprepara na para sa sermon. Sabi ho nung ka-brother namin, ninong niya, pabalikin mo ulit sa kotse, sis. Sabi ko, kuhanan ko ng video. Kasi hindi ho sila na magbibideo. Camera na lang gagamitin kasi mahal ho 7,000 yung hinihingi. Wala nang po silang extrang pera para doon. Nakakatuwa po kasi na-video din po hanggang bahay po, binidyo. At yung pagkain namin po na kinakabahan ako kasi nga po, sabi ko bakit sobrang dami ng tao. Ang dami po talagang dumating. Pagdating namin galing sa church po ay puno na po yung aming iskinita hanggang sa loob ng bahay, hanggang sa likuran ng bahay namin. Nagpray po ako. Sabi ko doon sa kapatid ko, magpray tayo. Pagpray natin yung pagkain na hindi kulangin. Ma-miss po kayo, ang dami po ng kumain. Kinabukasan po nung pagkatapos po nung handaan, nag-aayos na kami ng mga tira-tira. Ang dami po nung natitira pa. Naipamigay pa po namin, tapos 3 araw na hindi kami nagluluto kasi ang dami po. Na-amaze po ako sa Panginoon. Sabi ko nga, ang Diyos ay hindi mo pwedeng subukan. Kaya niya pong ibigay sa'yo kung ano yung mithiin ng puso mo. Kasi mithiin ng puso ko yun Pero, binigay niya. Talagang sobra pong nakaka-amaze po, kamangha-mangha po ang kabutihan po ng Diyos na sabi ko nga, sa mga patuto ko nga po talaga, ipinapatuto ko po kung ano yung encounter ko po sa Diyos na hindi magpapahiwalay sa akin sa Panginoon. At hanggang sa mga oras pong ito talaga, wala po akong sasabihin na hindi mabuti ang Diyos. Ang lahat po ng bagay na ginagawa ng Diyos ay pawang mabuti. Kasi po talagang araw-araw pinakikita niya yung kabutihan niya talaga. Yun hong pagmamahal ng mga anak ko na sabi nga kami, wala kaming puhunan Puhunan lang namin pagmamahal kaming mag-asawa. Although maaga po akong naiwan ng asawa ko, magpo-45 pa lang po ako nung mabiyuda ko. 32 years kami nagsama. Hindi pa, grade 6 pa lang po yung bunso ko, kagagraduate pa lang nung mamatay ang asawa ko. Pero hindi po kami pinabayaan ng Panginoon. Kasi po yung pangatlo kong anak noon ay magte-take pa lang po ng board. Hindi po niya naipasa kasi po namatay ang tatay niya ng April, take po niya ng May, so hindi kinaya. Nagtrabaho na po siya, since then nagtrabaho na po talaga siya. At sa kabutihan po ng Diyos, sa buhay po ng mga anak ko talaga, sila po yung nag-shoulder po ng pag-aaral po ng aking bunso hanggang sa nakatapos. Yung akin pong panganay. Talaga pong inilaan niya po yung buhay niya para pag-aralin po yung bunso ko hanggang nakatapos po. Ang talaga pong nakaka-amaze sa Panginoon ay sabi ko nga, hindi ako deserve na
magkaroon ng mga mabubuting anak. Pero ang Diyos ay napakabuti. Kasi sabi nga, hindi mo deserve kasi hindi mo nga sila nabigyan ng maginhawang buhay Pero eto yung mga anak mo, gusto maging maginhawa ka. Ayaw nilang maramdaman yung wala akong pera. Ayaw nila yun. Kaya sobrang na-amaze ako sa Panginoon na although may mga problemang dumarating, meron naman talaga, hindi ka pwedeng laging kailangan mo rin yun kasi para lalo mong mag-glorify si God sa buhay. Pero talaga pong nakaka-amaze po talaga ang Diyos kasi yung buhay mo na dating walang pag-asa ay aayusin ng Diyos para makita mo na ako yung pag-asa mo Ako yung may hawak sa future mo. Kasi kung sa buhay lang po natin, kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya Hindi po natin kaya. Pero pinakita po ng Diyos yung kanyang kamanghamanghang gawa, yung kanyang kabutihan na hindi mo deserve pero ibinigay ng Diyos sa iyo. Anong gagawin mo sa buhay mo? Hindi po ba ito yung magiging dahilan para mag-serve ka sa Diyos? Mag-serve ka kasi sobrang kabutihan ng ginawa ng Diyos sa iyo. Yung bigyan kanya ng mga anak na mapagmahal, na iniahon kanya mula dun sa lusak ng kahirapan na parang sumpa na gumagapang. Sobra po yung kabutihan ng Panginoon na humamon sa buhay ko para, sabi nga, noon may nagdisipulo sa akin, kaya nakilala ko ang Diyos. Ngayon, wala po akong gustong gawin kundi i-share yung kabutihan ng Diyos. Kahit kanino, hindi po ako namimili ng tao. Kasi yun yung due natin sa Panginoon. Nang pagkatapos nating makilala siya, maligtas tayo, makita natin yung mga kamanghamanghang bagay na ginagawa ng Diyos sa atin, ay ipaglingkod po yung ating buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng paghahayag kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kadakilang Diyos. Ito po ang ginagamit kong patotoo doon sa aking mga sinishare ng Word of God, kung paanong ang buhay ko ay binago ng Panginoon. Kasi ito naman po talaga yung dapat after po nating makilala ang Diyos. Huwag nating sarilinin. Ibahagi po natin ang kabutihan ng Panginoon. Huwag po tayong maging makasarili. Huwag po tayong maging maramot. Hindi po natin pwede sabihin doon sa sinishare natin na mahal ka ng Diyos. Ipagpipray kita. Pero hindi mo ipaparamdam sa Kanya yung pagmamahal ng Diyos kasi tayo po mismo ang extension po ng pag-ibig ng Diyos. Kaya po talaga sabi ko nga po sa Panginoon, Lord, hanggang binibigyan mo ako ng lakas na malinaw pa yung isip ko, na gagamit ko pa yung bibig ko para ibahagi ka sa ibang tao, para bigyan ka ng karangalan. Gamitin mo yung buhay ko, Lord, hanggang nandito pa ako sa lupa. At ang Diyos ay sobrang tapat. Sobra pong katapatan niya. Hindi po ako makapagturo kagaya ng dati dahil po natatali ako sa mga obligasyon bilang nanay, bilang lola. Pero yung mga tao po yung nilalapit niya mismo sa akin. At pag nilapit po ng Diyos sa akin yan, talagang hindi ko po siya paliligtasin. Talaga pong isi-share ko sa Kanya kung gaano po kabuti ang Diyos. Ito po yung ginagamit kong patotoo sapagkat ito po ay totoo. Ang iniyayabang ko lamang po sa buhay ko ay ang tanging si Kristo. Ang Diyos na tumubos sa akin sa kasalanan, ang Diyos na nag-ahon sa akin sa lusak ng kahirapan. Kaya po,
patuloy na binibigyan ko ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Patuloy ko siyang pinararangalan kasi po, hindi ko kayang suklian ang Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa akin. Yung bigyan ka ng Diyos ng wisdom para mag-share ng Word of God dun sa mga, sabi niya, professional. Nanliliit po ako dati po nanliliit ako kapag po ang kaharap ko ay mga professional. At pagkatapos po ay nagde-decide silang magpabaptize na. Bago ko sila iwanan ay nakapagpabaptize na. At purihin po ang Panginoon. Ang nagturo po ay mangmang. Pero ang mga dadala sa Panginoon ay mga professional. At nagdesisyon pong maglingkod sa Panginoon hanggang ngayon. Kaya po talagang sabi ko, na-amaze po ako sa sobrang kabutihan sa kamanghamanghang paraan ng Diyos kung paano niyang tinatransform ang tao. Matuto lamang na tanggapin si Kristo. Yan po ang talagang puhunan natin para mamuhay ng may kaayusan sa buhay na ito. Mahirap, totoo po. Pero meron po tayong Diyos na napakayaman. Sabi nga po, sa Kanya nagmumula ang di malirip, hindi masusukat na kayamanan. Hindi lamang po sa kayamanan ng, sabi nga, pinansyal, kundi yung kayamanan po ng pag-ibig ng Diyos na siyang pumupuno po ng kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso sa araw-araw. Yun po. Maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, marami pong salamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito na muli ay binahagi kita, Panginoon, ang iyong kamanghamangang gawa, ang iyong walang hanggang kabutihan, O Diyos. Maraming salamat po, Ama. Binibigay ko po sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papurit, parangal, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, Panginoon, na ikaw yung nakakalam ng aming future, Panginoon, upang patuloy kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Ipagkatiwala namin sa iyo mga bagay na hindi namin kaya, Panginoon. Ngunit ikaw ay malaking Diyos na ang tinutungtungan ay ang daigdig, Panginoon. Hawak mo kami sa iyong kamay, Panginoon. At sa problema po ng aming bansa sa mga panahong ito, Lord, ang tungkol po sa West Philippine Sea, Panginoon, ang aming kalayaan, Lord, patuloy, Ama, na tinataas namin sa iyo, Panginoon, na huwag mo pong pabayaan, O Diyos, ang mga makapangyarihang bansa na masakop po ang bansang Pilipinas, Panginoon. Tulungan po ninyo na ang bansang ito, Panginoon, ay lukuban mo, Panginoon, ng iyong makapangyarihang kamay na hindi po ito magagapi o malulupig, Panginoon, ng mga bansang walang pagkilala at pagkatakot sa iyo. Gayon din po, Panginoon, ng mga namamahala ang namumuno sa bansang ito. Ikaw po, Diyos, ang humipo, Ama. Mag-send po kayo ng anak mo, Ama, upang maging tagapayo po ng aming Pangulo. Bigyan mo po ng malaking pagkatakot sa iyo, Panginoon, yung namumuno, mga nakaluklok, Panginoon, sa aming pamahalaan. Bigyan mo po sila ng pagkilala sa iyo, O Diyos. Gumamit po kayo ng mga anak mo na gagamitin mo upang makarinig po sila ng salita ng Diyos, na makilala nila ang tunay na Diyos na nagnanais na maging tuwid ang buhay ng bawat isang mga tao, Lord. Panginoon, bigyan mo po ng pusong nagsisisi ang bansang ito, Lord God. Sapagkat ikaw po yung magsabi na kung ang bayan, Panginoon, ay lalapit sa iyo at aaminin ang pagkakasala at magsisisi, Panginoon, ay pagpapalain mong muli ang bansa. Panginoon, nakikita po ninyo yung pagkakalugmok po ng bansang Pilipinas, Panginoon, sa kahirapan, Lord, at ang banta po ng pananakop, Ama. Ikaw po ang makapangyarihang Diyos. Hindi mo po pababayaan, Panginoon, ng bansang Pilipinas na makubkob ng ibang bansa, Panginoon, na walang takot at pagkilala sa iyo. Ingatan po ninyo ang bansang Pilipinas. Alang-alang po, Panginoon, sa iyong mga anak, O Diyos. Tulad po ng bansang Israel na napakaliit, ngunit hindi mo pinababayaan. Gayon din po, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Patuloy mo po itong ingatan, Panginoon. At gayon din po, Ama, patuloy na dinadalangin ko sa Panginoon ang lahat ng kapastoran ng CLF, Panginoon, na patuloy na patatagin po ninyo, Panginoon, ingatan, bigyan mo po sila ng panibagong wisdom, Panginoon, upang mapangunahan ang bawat isang iglesia ng CLF, Panginoon.
At patuloy, Ama, na dinadalangin ko rin po sa iyo ang mga may karamdaman, Ama, ano man ang kanilang karamdaman, na ikaw po yung magiging kagalingan nila, Ama, sapagkat ikaw po ang aming Jehovah Rapha, Panginoon. Ikaw po ang aming kalakasan, ang aming kagalingan, ang nagre-restore po ng aming buhay. Lord God, patuloy na palakasin mo po ang mga anak mo, lalo na po si Sister Jean Joyce, Ama. Patuloy na ibalik mo sa normal, Panginoon, ang lahat sa kanyang katawan, Lord God. Palakasin mo siyang patuloy na alam ko po na siya po, Panginoon, ay kaluguran mo, Panginoon, na nagagamit mo, Panginoon, sa mga gawain, Lord. Patuloy na palakasin mo siya. Ang kanyang sambahayan ay ibalik mo pong patuloy yung alab ng paglilingkod sa iyo, Ama, na ano man ang pagkilos ng kaaway, Panginoon, ay akin po sinasaway sa pangalan ni Jesus. At muli po, Panginoon, ay magiging masigla po Sister Jean Joyce, Panginoon. Lord, hindi po yung mga, hindi ko po nabanggit ang mga pangalan. Panginoon, ikaw po yung nakakaalam, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang maging katugunan, Panginoon. I-refresh niyo po yung kanilang pananampalataya, Panginoon. Patatagin po ninyo kami sa aming mga pananampalataya. Na wag po naming tingnan, Panginoon, yung mga problemang pinagdadanan, kundi tingnan namin kung sino ka sa buhay namin, Panginoon. Kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano ka kadakilang Diyos. Panginoon, maraming salamat sa iyo, God. Patuloy na patatagin mo ang bawat miyembro, Ama, ang bawat isang mananampalataya, hindi lamang ng CLF, kundi ng lahat ng mga mananampalataya, Panginoon, na maging matatag po kaming nakasalig sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming makapangyarihang Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa iyo. Patuloy na ingatan po ninyo ang bawat isang sambahayan ng mga anak mo, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming pastor, si Pastor Alvin, Panginoon, si Pastora Tess, Pastor Alan, Panginoon, Pastor Ferdy, Pastor Mer, Panginoon, at mga sila Pastora Anching, Pastor Miguel, Panginoon, at ang iba pa po nang hindi ko nabanggit, Panginoon, ikaw yung patuloy na maging kalakasan nila, Ama. Ikaw po yung maging karunungan nila. At patuloy na ilagay mo sa kanilang mga puso ang kasigasigan ng paglilingkod sa iyo, Diyos. Pagpalain mo po sila ng kalakasan, Panginoon, ng kalusugan, Lord God. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo ko po binabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po.